Welcome po sa aking channel dito sa ACT na kung saan pinag-uusapan ang tungkol sa arts, collection at travel. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sa aming pagpapatuloy sa paglalakbay sa Hanoi, isa sa mga pinakaabangan naming destinasyon ay ang Pearl Farm. Puno ng excitement, naglakad kami papunta sa farm. At sa bawat hakbang, naramdaman namin ang ganda ng kalikasan sa paligid. Ang mga puno at halaman ay tila nag-aanyaya sa amin na magpatuloy. Pagdating namin sa Pearl Farm, bumuo kami ng linya. Ang mga tao ay tila sabik na makita ang mga proseso ng paggawa ng perlas. Isang masiglang babae ang nag-imbita sa amin na sumama sa kanya. Siya ay may kaalaman at puno ng enerhiya. Handang ipakita sa amin ang mga lihim ng paggawa ng perlas. Maligayang pagdating sa aming Pearl Farm, sabi niya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa ang mga perlas mula sa mga talaba. Sinimulan niyang ipaliwanag ang proseso. Ipinakita niya sa amin ang mga talaba na may mga maliliit na perlas sa loob. Ang mga perlas ay nagmumula sa mga talaba kapag sila ay nalalantad sa isang tagay. Ang talaba ay bumubuo ng layer ng nacre upang protektahan ang sarili. At sa paglipas ng panahon, nagiging perlas ito. The range of sand, the rock inside the oyster by chance, and to protect themselves, each layer cover the sand, and this become the pearl. Now that you want to want the perfect pearl, perfect sand, so that the middle Go Kichi Mikimoto.
T. Mikimoto, the father of the culture pearl, he from Japan. And you know, Japanese pearl is very high quality. So that in here we apply the technique. Instead of the set inside, we use the pearl, C-O-R-E, the pearl. Culture pearl, we use the pearl. And the pearl, the material for the shell oyster, mother pearl. Yeah. So Halong Bay, we have the three kind oysters. Here, three kind oysters. That's cultivated in Halong Bay. The big one, South Sea oyster. And second one, then Tahiti oyster. And other than black pearl. And the smaller one, Aguiar oyster. All of them culture pearl from the seawater in Halong Bay. Okay? The first one here, the name the Aguiar oyster. Aguiar oyster has a small pearl, small size, with a diameter from 3 to 10 millimeters, but have a different color inside, the pink, yellow, or white, maybe the green or chocolate. It takes from 3 to 4 years to grow one pearl. And the second one is the Tahiti. Tahiti has a special color, only black color. The blue, gray, or cherry black color. It takes 4 to 5 years to grow one pearl. And the last one, the South Sea. South Sea has the biggest pearl in the world, from 10 to 20 millimeters, and only the two main color, white and the golden color. South Sea is very rare, the most expensive, because it's a long time to have pearl. It takes from 6 to 8 years. Finish the importing, they put oyster inside the net like this, under the water. And you go to Halong Bay, we have the big pearl farm in Halong Bay. So now, follow me, I show you the step by step to make the pearl behind you, please. Yes, so please see here, the oyster here are 18 months old, enough time for the culture. The first step, then is cut off the mantle or membrane the oyster like this, and then divide into small pieces the mantle tissue, and keep the moisture by antibacterial liquid. And then is true, another one, see open the new one. Yes, see we cut the small line at the golden oyster. See put one piece of the membrane and the one core inside the golden oyster. We put the same plate to stick together, because a mantle tissue is served as the catalyst. And steam also with the layer cover the core and you just become the pearl. I cut it and you see the core inside. You can see here, we cut any easy to see the core inside. So finish the implanting, we combine the first part and the deep water. After that, maybe oyster still alive, maybe die, maybe had a pearl or not, maybe the perfect one or imperfect. Habang siya ay nagsasalita, ipinakita niya ang mga talaba na may makasilid na maliliit na perlas. Bawat isa ay may kanya-kanyang laki at kulay. At ang ilan sa mga ito ay talagang magaganda. Kakamangha kung paano ang isang simpleng talaba ay nagiging napakahalagang hiyas. At the side first, not depend the color. Yeah, so now follow me, I show more side here please. Pagkatapos ng aming tour sa labas, dinala niya kami sa loob ng isang malaking silid kung saan nakadisplay ang mga natapos na produkto. Ang mga perlas ay nakasabit sa mga alahas, mga hikaw, at kwintas na talagang kahanga-hanga. Ito ang aming mga produkto, sabi niya, habang ipinapakita ang mga ito. Mula sa mga simpleng perlas na nagiging mga magagandang hikaw at kwintas. Pansin namin na ang pinakamahal na produkto sa display ay ang itim na perlas. Ito ang itim na perlas, tinatawag na black pearl. Ito ang pinakabihira at pinakamahal na uri ng perlas. Ang kulay at kalidad nito ay talagang natatangi. Sa paligid, maraming tao ang nagmamasid at bumibili ng mga alahas. Ang atmosphere
ay puno ng saya at excitement. Ang mga tao ay nag-uusap, nagtatanong at bumibili na tila lahat ay nahumaling sa mga alahas. Ang bawat isa ay may kwento. Habang kami ay naglalakad-lakad, nagpasya kaming bumili ng ilang mga piraso. Ang mga perlas at alahas ay hindi lamang mga produkto. Sila ay simbolo ng mga alaala at karanasan mula sa aming pagbisita sa farm. Sa aming pag-alis, bitbit namin ang mga alahas at mga ngiti. Ang pearl farm na ito ay hindi lamang nagbibigay sa amin ng magandang alaala, kundi pati na rin ng mga kaalaman tungkol sa proseso ng paggawa ng mga perlas. Tiyak na ito ay isang karanasang hindi namin malilimutan.